May mga pangyayari sa buhay nating hindi natin inaasahang mangyayari. Huwag lang tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Mga ka-explorers, inspiring story ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you. Walang gabing hindi umiiyak ang nanay nila Seth at Steffi. Hindi kasi niya matanggap-tanggap ang malagim na sinapit ng asawa niya. Nasangkot kasi ang asawa niya sa isang malagim na trahedya nang magguho ang tunnel na pinagmiminahan nila. Nagtatrabaho kasi bilang isang minero ang asawa nito at siya lang ang inaasahan nila sa pang-araw-araw nilang kinabubuhay. Kaya nang mabalitaan ng asawa niya ang malagim na sinapit ng asawa nito ay parang gumuho na rin ang mundo nito. Sa mga araw na dumaan ay ramdam nitong si Glenda ang hirap sa pagbuhay sa apat nitong mga anak. Kaya nagawa niyang ipaampun ang dalawa sa mga anak niya para mabawasan man lang ang hirap na pinagdadaanan nila. Ngunit kahit na pinaampunan niya ang dalawa sa mga anak niya'y hindi pa rin nawala ang hirap sa pamumuhay nila. At habang tumatakbo ang mga araw ay nakakaramdam na ng pagod itong si Glenda. At nawawalan na siya ng pag-asa sa buhay. Hanggang isang araw, bigla na lang iniwan nitong si Glenda ang dalawa niyang anak na si Seth at Steffi. At wala man lang siyang paapaalam sa mga ito. Labis ang lungkot at iyak nitong si Steffi at Seth sa mga sandaling iniwan sila ng ina nila. Nay, bakit mo po kami iniwan? Hindi naman kami sumusuko sa hirap ng buhay Paano na kami ngayon, Nay? Pati ikaw, iniwan mo na rin kami. Sambit nitong si Seth habang umiiyak. Sa 2 buwang lumipas ay hindi nahirapan ang magkapatid dahil sa naawa sa kanila ang mga kapitbahay nila at binibigyan ng mga ito ng makakain at mga kakailanganin nila para mabuhay sa pang-araw-araw. Ngunit hindi rin tumagal ang mga tulong nila at dumating rin ang panahon na pinabayaan na nila ang dalawa. Sa pangyayaring iyon ay napilitan itong si Seth at Steffi na manglimos sa daan para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. At doon ay nagkaroon ng mga ito ng mga kaibigan at masasandigan sa oras ng pangangailangan. Ngunit, karamihan sa mga naging kaibigan nila'y hindi naging maganda ang example na pinapakita sa kanila. Ang iba kasi sa kanila ay pandurukot ang trabahong ginagawa. At tinuruan nila ang magkapatid na gawin rin ang masamang ginagawa nila para mabuhay. At naengganyo nga ang dalawa na gumawa rin ng masamang gawain. Natuto itong si Seth at Steffi na mandukot at magnakaw sa mga tindahan. Hanggang isang araw, habang nandudukot ang mga ito ng pera sa mga taong dumadaan, ay di inaasahang nabisto ang masama nilang ginagawa. Hanggang sa hinabol ang mga ito ng mga kapulisan para sana dakpin. Mabuti na lang at nakatakas ang mga ito nang sinadya nilang pumasok sa isang kapelya at doon ay nagpanggap silang mga bisita. Mga iha, para yatang naliligaw kayo sambit ng pare na nandoon sa mga oras na iyon. Sorry po, Father. Itong lugar na lang po kasi ang naisipan naming takbuhan. Natatakot po kami dahil sa inahabol kami ng mga pulis. Ayaw po naming makulong. Takot at mangyak-ngyak na wika nitong si Seth. Okay lang yun mga iha. Safe kayo dito. Mga iha, hindi pa huli ang lahat para magbago kayo. Maawain ng Panginoon at tatanggapin niya kayo kapag sinuko niyo ang sarili niyo sa Kanya. Patuloy na sambit ng pari sa kanila. Simula sa araw na iyon ay nagkaroon ng realisasyon itong magkapatid at halos araw-araw ay bumibisita sila sa kapelya na iyon. Hanggang sa nagdesisyon na ang mga itong magbago at tanggapin ang Panginoon sa buhay nila. Sa ginawa nila'y nilayuan sila ng mga dati nilang mga kaibigan.
Ngunit hinayaan lang iyon ng dalawa dahil sa masaya sila sa pinili nilang landas. Malaki ang naitulong sa pagbabago ng magkapatid nitong pare na nakilala nila at natulungan niyang maituwid ang baluktot na pamumuhay ng magkapatid hanggang sa lumipas ang 1 taon. Isang araw, habang papalabas ng kapelya itong si Seth at Steffi, ay di inaasahang may napulot ang mga itong isang wallet. Mabuti na lang at naaktuhan nila ang taong nakalaglag ng wallet na iyon. Kaya dali-dali nila ito siyang hinabol at binalik ang wallet nito. Mister, ang wallet mo po nahulog. Sigaw ng magkapatid habang tumatakbo sila papalapit sa lalaking iyon. Dali-daling napalingon ang lalaking iyon dito kila Seth at Steffi at nang matanaw niya ang dalawa ay agad na umagas ang mga luha nito sa kanyang mga mata. Sabay sambit ng mga katagang, "Seth? Steffi? Kayo na ba yan?" Sabay yakap sa dalawa. "Ang laki-laki nyo na mga anak ko. Nasaan na ang mama nyo? Bakit kayo nandito?" Sa mga sandaling yon ay hindi na nakapagsalita itong si Seth at Steffi. At habang nakayakap sila sa ama nila'y patuloy ang mga ito sa pag-iyak dahil sa sobrang sayang nadarama nila. Dahil sa nakita na nila ang nawawalang tatay nila. "Ang tagal ko kayong hinanap mga anak ko. Kung saan-saan ako napunta sa paghahanap sa inyo. Dito ko lang pala kayo matatagpuan. Hinding-hindi na ako mawawalay sa inyo mga anak. Bubuuin ko ulit ang pamilya natin." Matapos na sambitin iyon ng ama nila'y nagsalita na itong si Seth. "Tay, bakit po kayo nawala? Ano po ang nangyari?" "Anak, sa mga oras na iyon, nang gumuho ang tunnel na miniminahan namin, ay napuruhan ako anak at nawala ang alaala ko. Mabuti na lang at may nagmagadang loob at kumupkop sa akin. Matagal rin bago nabalik ang alaala ko. At nang bumalik na ang alaala ko ay kayo agad ang una kong hinanap. Ngunit hindi ko na kayo naabutan pa. Hanggang sa napadpad ako sa lugar na to mga anak. At ito nakita ko kayo. Sobrang saya ko ngayon dahil sa natagpuan ko na kayo. Hinding-hindi na ako mawawala sa tabi nyo." At simula sa araw na iyon ay bumawi ang ama nila sa kanila at nagsama silang masayang masaya. Mga ka-explorers, sa buhay natin ay may mga problema tayong mapagdadaanan na kung magiging matatag lang tayo'y tiyak ito'y tutulong sa atin na maging matibay at matagumpay.